Father, so paano pong ano yan? Sa karanasan ninyo, no? Nakikita ko meron kayong mga vlogs din, no? Mga short videos. You're very active on social media. And I think they're very, very effective. Pero baka pwede niyo pong ikwento yung struggles or challenges din nung pagpapaliwanag ng ganyang importansya dun sa mga kababayan natin. Example, yung binabanggit yun, yung parang schizophrenia. Diba, marami naman tayong mga kababayan na alam yung tama, pupunta sa simbahan. Pero pag dun sa decision making sa ibang larangan ng buhay, parang hindi nagtutugma. May tinatawag na incongruence. So, ano yung mga struggles sa pagkapaliwanag niyan? At ano yung nakikita yung mga effective ways to properly communicate it? I think isang church leader sa South America sabi niya, if I give people bread, they say I'm a Christian. But if I ask people but if I ask people why are the people hungry, they say I'm a communist. Marami nang na-red tag dahil dyan. Nagtanong ka lang ng dahilan, komunista ka na. Pero pag nagbigay ka ng charity, salamat, ang bait-bait nyo. Pero ang pagiging Kristiyano ay hindi lang charity eh. Meron ding work of justice. At kapag charity lang at hindi natin tingnan yung work of justice, ay magiging incomplete because justice is the minimum of love. Hindi natin maaaring mahalin ang kapwa-tao nang hindi tayo nagbibigay ng katarungan. Having said that, ako ang struggle ko ay hindi lang naman yung pagkakahiwalay eh, kundi yung misinformation, disinformation, malinformation, na kahit ano ang sabihin mo, minamanipulate nila, kahit mabuti yung sasabihin mo, at sa tingin mo ay pure goodness na yung ibibigay mo, nandun pa rin yung paninira, malinformation, disinformation, at ang nangyayari ay nananaig pa at lumalakas at pinapakinggan yung dis, mal, at saka misinformation. Bakit nangyayari yon? Kasi yung ating means of access to information ay poisoned well. Umiinom na tayo sa isang poisoned well at hindi natin nararamdaman na nababago na yung makeup ng ating katawan. Nasisira na pala yung katawan mo kasi inom ka ng inom ng poisonous water from poisonous wells. Pero ano ang end result nun? Hindi mo na pinapakinggan yung tama at gumagawa na sila ng sarili nilang facts. Sarili nilang, meron kaming sariling tama. Pero hindi pwede yan dahil ang tama ay nakabase sa isang objective standard. So, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni St. Paul, you overcome evil by the power of good. So, kahit ako ay binabash, kahit ano na binabato sa akin, nandyan pa rin ako, hindi ako sumusuko. Kasi pag nakita ko yung mga bashers ko, pag nakita ko yung nagmumura sa akin, babasahin ko pangalan nila, babasahin ko yung sinasabi nila, sabihin ko sa kanila, magkita-kita tayo sa last judgment. At alam ng Diyos yung ginagawa ninyo. So, kailangan lang maliwanag. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin Diyos. At meron Diyos na nakakakita dun sa mga kasinungalingan at manipulation of truth na ginagawa nila. Nabanggit niyo po yung... Basta wag lang tayo mag-iba. Opo. Nabanggit niyo po yung problema sa disinformation, especially in the context of our upcoming elections. Laganap yan, nakikita yan across all levels of the election campaign. Pag-usapan po natin yung pinaka-basic idea kung bakit evil yung pagpapakalat ng disinformation. Tuna, pinagkakakitaan mo ang pagsisinungaling eh. Kailan pa naging hanap buhay ang kasinungalingan? Ang tawag nga sa demonyo, Prince of Lies. So ibig sabihin, kung ang hanap buhay mo ay pagsisinungaling, empleyado ka ng demonyo who is Prince of Lies. Pangalawa, kung yung sa hanap buhay mo ay inililigaw mo yung ibang tao, sabi ng Diyos sa atin ay mas mabuti pang lagyan ka ng gilingang bato sa leeg mo at itapon ka sa dagat para hindi ka na maka-impluwensya sa ibang tao. At pangatlo ay paano mo sasabihin yung hanap buhay mo ay paninira ng kapwa-tao pero
sa pamamagitan ng paninira ay there is no love. And when there is no love, God cannot be there. So, ay kailangan nating tingnan yung honorable way of earning, honorable way of livelihood. Papakain mo ba sa mga anak mo yung kinita mong pera sa pagsisinungaling at bilang troll? Yung ganyan po, yung ganyang kalakaran, meron pa bang path to redemption po yan? Yung mga taong talagang hindi lang yan hindi lang yung mga foot soldiers, kundi yung mga taong talaga nagpapatakbo ng ganyang infrastruktura ng disinformation po. Two approaches. Number one is kailangan nating balikan yung morality. Pero pangalawa ay kailangan din nating tignan yung ating mga batas. Kasi kulang tayo ng ngipin sa batas at nagkakaroon tuloy ng livelihood itong mga taong ito. So sana isa sa mga gawing batas ng Kongreso ay hindi censorship. Hindi ako for censorship ng expression, kundi regulation. Kasi kapag ang karapatan ng kapwa-tao ay pinapasok na natin, that is already against human rights. That is already beyond your freedom. That is already licentiousness. Batas siguro sa more teeth sa gobyerno, pero continue pa rin ang pagtuturo natin ng morality. Kasi kahit naman paminsan-minsan ay come across people, sobra na sa kamay ng aking daliri, lalapit sa akin at sasabihin sa akin, Father, dati ho akong basher ninyo. Dati ho ako nabayaran. Pero sorry po sa ginawa ko, hindi ko na makorek, pero tumigil na ho ako. Kasi namulat din ako. Pero pag tinignan ko, bakit siya tumigil? Ako bilang pare, sabihin ko lang, grasya na yun ng Diyos . Kasi hindi natin tinigilang ipagdasal sila. Kaya tumimo din yung grasya ng Diyos sa kanya at na-realize niya, mali talaga to. Sasakitan siya ng mga anak ko sa pinapakain ko sa kanila. At talagang lumalapit silang ganon. At ako magpapasalamat na lang sa Diyos, tap on the shoulder, and say, huwag ka nang babalik doon. Okay. Nabanggit niya yung Father Sok. No? I doubt kung na-experience rin po ito. No? Kasi pag may mga bashers din ako, ang ginagawa ko, iba pinupuntahan ko yung kanilang Facebook pages. And parang common denominator, usually yung profile pictures nila, merong santo, may Mama Mary, may Bible passage, yung mga Santo Niño. Pero pag nakita mo yung post dun sa kanyang wall, sobrang hindi makatao. Yung ganun, how do you explain that po? Talagang schizophrenia yun. Kung sa medicine, kailangan niya ng doktor. Baka kailangan pa nga niya ng gamot. Pero on the spiritual side, kailangan niya ng exorcism. Kasi parang demonyo yung kumikilos sa kanyang buhay. Kasi pati banal na bagay ginagamit niya. Kasi ang demonyo, gagamitin niya pati yung mga banal na bagay just to mislead us. Kasi ang tawag nga sa kanya, Lucifer, di ba? Angel of light. Ibig sabihin, very attractive siya. He makes himself very attractive. At ito, gagamitin niya yung religious symbols to make himself very credible. Pero ang totoo ay ginagamit niya yon. At anong tawag mo sa isang tao na gumagamit ng religion para sa kanyang layunin na hindi naman para sa Diyos? Di demonyo rin yun. Kaya exorcism ang sagot dun.